Alright, magandang araw at welcome sa Bets Pilipinas sa mabuhay. Ito isa sa medyo nalabuan ako, nalito ako sa paliwanag ni Erwin Tulfo. Ito po ay may kaugnayan sa hindi niya pagpirma sa impeachment complaint laban kay BP Sara. Okay? Katulad nito sabi niya, hindi ako pumirma ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte dahil iniiwasan kong magkaroon ng bahid ang ating pagpapasya o paghusga, lalo na't may tsansang maging senador judge tayo. Ngayon, iniisip ko kung bakit kailangan niya sabihin to, no? Gayong alam natin na si Erwin Tulfo ay in line to Mata Romualdez dahil sila po ay magka-partido, lakas CMD. At tumatakbo siya under sa ticket ni BBM. Siyempre tayo alam natin yan na pagdating ng pagpapasya, desisyon, siyempre papabor yan siya sa impeachment. Pabor siya i-convict si VP Sara. Dahil ang kanyang mga pronouncement dyan sa Congress ng mga nakaraan, pabor na pabor siya na i-impeach si BP Sara. At bilang congressman, imposible na mapapaniwala niya tayo na ang kanyang pagpapasya ay para i-acquit si BP Sara kasi nga ginawa itong impeachment na ito sa panahon niya. Sa panahon na nakaupo siya sa Kongreso. Ngayon, isa pa sa iniisip ko kung bakit nasabi ni Erwin Tulfo na baka daw magkaroon ng bahid ang kanyang paghusga sa impeachment. Kapag siya ay naging senator judge. Ngayon, ina-assume na siyempre dahil nga siya ay nangunguna sa survey. Siya po ay nangunguna sa survey. Dahil dyan, ina-assume niya na magiging judge siya. Kaya lang, kung ngayon po gagawin ang impeachment, hindi pa siya senador. Okay? Hindi pa siya senador. Kung ngayon, gagawin. Kung ang hindi man ngayon at gagawin ng Senado, itutuloy sa June 2. Hindi pa siya senador noon. Kasi uupo ang bagong senator, congressman ay sa June 30 pa. June 30 pa sila pwedeng umupo bilang mga bagong senador, bagong congressman. Doon pa lang sa maging judge kung sakali. Kaya lang, base naman sa paliwanag ng mga eksperto sa batas, hindi na raw yung pwede ituloy pagdating ng June sa bagong kongreso. Hindi na pwede ituloy itong impeachment na pinasa nila sa Senado ngayon. Hindi na pwede ituloy yan sa susunod na Kongreso, 28th Congress. Labag na yun sa batas. Kaya, niisip natin, paano nasabi ni Erwin Tulfo na posible siya maging senator judge? Di ba? Ano ang sa kanyang isip? Ano ang kanyang naisip? Iniisip ba niya na
itong impeachment na ito na pinasa nila, gagawin sa June 30 after manumpa sila. Ganun pa na sa kanyang isip. Ay parang lumalabas na hindi alam ni Erwin Tulfo yung proseso ng batas, kung ang pagbabasihan naman ay ang paliwanag ng mga eksperto, mga abogado. Okay? Kaya tayo po ay medyo napaisip, naguluhan, bakit ganito ang explanation na ni Erwin Tulfo sa kanyang hindi pagpirma. Okay? Diba? Kasi napakalabo eh. Napakalabo. Diba? Napakalabo eh. Ngayon, ang isa pa sinaisip ko dito, pwede kaya ito ay strategy para baka sakaling makakuha ng boto sa mga DDS. Kasi siyempre hindi siya bumoto. Isipin ngayon ng mga DDS, mga botanting DDS, okay si Tulfo. Kasi nga, neutral siya, parang ganun, neutral. Diba? Neutral siya. Kasi hindi ibig sabihin na nangunguna siya sa survey, mananalo na siya. Tandaan, nung panahon ni Binay noon na nangunguna sa survey bilang Vice President, nung tumakbo, talo. Samantala itong si Robin Padilla nung 2022 election, hindi po yan pasok sa survey. Hindi po yan pasok sa survey. Pero nung after ng election, akalaan ninyo na number one si Robin Padilla at ang nangunguna noon sa pagka-senador ay si Rapi Tulfo. Pero after ng election, si Rapi Tulfo naging number 3 na lang, naungusan pa sa ni Loren Legarda. Itong si Robin Padilla na hindi man lang pumapasok sa top 12 2022 election, ng number 1. Diba? Kaya dyan po ang ating basihan na hindi po nakakasiguro ito si Erwin Tulfo na mananalo siya kahit sa ngayon ay nagna-number 1 siya. Diba? Magulo eh. Okay, ito pa mga kababayan na pag-usapan din natin itong paliwanag naman ni Sandro Marcos. Okay? Sabi niya kasi, nagulat daw ang mga tao kung bakit naulo siyang pumirma. Okay? Nagulat daw ang mga tao kung bakit siya naunang pumirma sa impeachment complaint laban kay BP Sara. Actually, hindi ako nagulat. Dahil anticipated na namin na pangungunahan ng magtiyuhin itong impeachment na ito laban kay BP Sara. Hindi po kami nagulat. Okay? Mas magugulat ako kung itong si Sandro Marcos pumirma sa pinakahuli. Yun na nakagulat. Diba? Alam naman natin ang kanilang purpose ay yung tanggalin si BP Sara sa pwesto. Diba? Ngayon, sabi pa ni Sandro Marcos, kaya daw siya pumirma sa impeachment kasi nga ikaw ba naman, sabi niya, sasabihin ng tao na ang lolo mo o kaya at itapon sa West Philippines Sea. Tapos sabi pa niya meron daw pagbabanta sa part ni BP Sara na papatayin daw ang kanyang tatay, ang kanyang nanay at ang kanyang tsuhin. Ang tinutukoy niya na
pagbabanta, itong sinabi ni BP Sara noong time na ang kanyang chief of staff ay na-contempt at ikinulong dyan sa batasan. Pero sabi noon ni BP Sara, kapag pinatay ako, patayin nyo rin si BBM. Ibig sabihin, pag sinabing kapag, ibig sabihin, conditional. Kapag pinatay ako, conditional yon. At pag sakali man pinatay si BP Sara, doon pa lamang papasok ang elemento ng krimen. Pero pag hindi naman pinatay si BP Sara, walang pagbabanta doon, walang death threat. Wala. Di po ba? Kasi conditional eh. Iyon, sa aking pagbabasa doon, sa aking pag-aanalisa, kaya sinabi ni BP Sara yun, kasi nga, para mapigilan ang banta sa kanya, kasi sa kanya may death threat eh. Kaya sinabi yun, para mapigilan, ma-prevent ang banta sa kanyang buhay. Kasi ang PNP noon, sinasabi ng police, maging ang military, maging ang NBI, wala daw silang namumonitor na death threat para kay BP Sara. Pero sabi ni BP Sara, mayroon. Kaya sa aking palagay noon, yun po ay ginawa ni BP Sara para ma-prevent ang krimen, ang banta sa kanyang buhay. Di ba? Ganun yon, para kumilos. Kasi nga naman, siyempre, halimbawa ganito. Example, yung sinabi ni BP Sara na kapag pinatay ako, patayin nyo rin si BBM, si First Lady at si Marcos o si Romualdez. Ibig sabihin, gaganti. At ang ituturo na suspect, si BBM, si Martin Romualdez, at si First Lady. Yan, parang ganun po ang konteksto ng konteksto ng pagkakasabi ni BP Sara. Ngayon, para hindi mangyari yan, dapat walang gagalaw kay BP Sara. Parang ganun po ang konteksto ng sinasabi. Ang ni BP Sara, ang sinasabi ni BP Sara. Ngayon, kung sinasabi ni Alexandro Marcos may banta, walang banta. Sa akin, opinion sa aking pag-aanalisa, walang banta. Mangyayari lamang ang banta kapag si BP Sara ay pinatay na. May nangyari. Yun. Doon papasok ang banta. Kaya mali po si Sandro Marcos na sasabihin na ginawa niyang dahilan itong isyong ito. Mali po yun. Sa akin palagay, ito po ay political. Ang gusto ng talaga nila ay matanggal si BP Sara sa pwesto para ang papalit, ang kanyang tsuhin. Ibig sabihin, political interest ang kanilang pinoprotektahan. O ganun po yan. Yan po aking opinion mga kababayan. Hindi po ako naniniwala na itong dahilan ni Sandro Marcos ay kasi nga may mga banta, may mga sinasabi si BP Sara. Hindi. Wala po yan. Ngayon, kung di niya naintindihan, may problema siya. Diba? May problema siya. Kaya ngayon, hanggang ngayon hindi makasukasuhan ng NBI si BP Sara kasi nga, walang death threat Kasi kung may death threat yan, may elemento ng krimen yung sinabi ni BP Sara, dapat yun, ang NBI, kinasuhan na siya. Ay wala diba? Wala Diba? Walang banta, walang pagbabanta sa part ni BP Sara.